DWDC. New Gen FM 100.7 MHz. Sumasahimpapawid mula sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato, ini. Matik na! Ang programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon, o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y nagkilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay
pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosario, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapiling ngayon sa pag-aaral ng mga salita ng ating pong Panginoon sa programang ito. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga naabot ng himpilang ito, saan man kayo lugar o dako naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng atin pong Panginoon. Pagbati po, mga kapatid, sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay dyan sa mga coastal areas, coastal barangay na sakop ng Matnog, coastal barangay na sakop ng Bulan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbati din po sa tatlong congregation dito po sa UPC Bulan na pinangasiwaan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosario. And also pagbati din po sa ating pong pastor, Pastor Randy and Pastora Maricar. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon dyan po sa Iquirino. Magandang umaga po sa inyong. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa UPC Iquirino. Dyan po sa UPC Magsaysay, UPC Santa Remedios at maging sa lahat ng mga kapatiran. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog, dyan po sa Manorabi Church, dyan po sa Hinablan Oriental, maging dyan po sa Kalintaan. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Amen. At kasama ko po si Brother Rimar Badangilo sa pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon na atin pong tatalakayin, mga kapatid. Amen. Kung kayo po ay merong mga katanungan, mga kapatid, o di kaya merong kayong prayer request, pwede nyo po akong tawagan. O di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang atin pong contact number, mga kapatid. At malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang mga salita ng Diyos, lalo na po kung kayo po ay nais na mag-request ng libreng pag-aaral ng mga salita ng Panginoon sa inyo pong mga tahanan, mga kapatid. Praise God. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran, amen, praise God, dyan po sa Sorsogon, mga kapatiran natin dyan sa Gubat, sa Bulusan, Santa Magdalena at maging dyan po sa Magallanes, sa Kasiguran. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain din po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbati din po sa atin pong mga Facebook Live viewers. Amen. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Praise God. At narito po ang aking pong makasama para sa inyo po ay bumati. Amen. Brother Raymar, sa inyo po ang pagkakataon. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid, at sa lahat po ng mga listeners at viewers sa Facebook Live. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong pagsubaybay. And pagbati po pala sa mga kapatid natin dyan sa Barangay Aquino, sa Gotis family, kina Brother Louie, Sister Rosie, at ganoon din kila Sister Nelly at sa whole family, at maging kila Sister Erlinda, at sa lahat ng sambahayan. Good morning po sa inyo, at pagpalain kayo ng ating Panginoon, at maging sa Suela family at Well family, at maging sa Griego family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At pagbati din sa mga kapatid natin dyan sa Barangay Zone 7, sa Hipulya family, Lorilla family, Huweden family, at ganoon din sa Dere family. Good morning po sa inyo dyan, at good morning din sa mga kapatid natin sa Barangay Santa Remedios, sa Soledad family, Isiha family, at ganoon din sa Golyena family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging sa tatlong congregation ng Bulan Church, sa Iquirino, Magsaysay at Santa Remedios. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon.
Amen. Purihin ng Diyos, isang mapagpalang umaga sa bawat isa na sumusubaybay sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa, at binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang mga kapatiran natin dyan sa lugar ng Bonifacio, ang Morata family, Brother Adam Morata, maging sa mga kapatiran sa Aquino, na Sister Jane, at sa Managanaga, Brother Joseph and Sister Lenny. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, maging sa lahat ng sumusubaybay sa atin pong programa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Magsama-sama po tayong mag-aral ng mga salita po ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Good morning, Brother Andy Orozco, Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong. Magandang umaga po sa inyo. And Sister Annalyn Villagracia, thank you so much for watching. Amen. At ang aking pong kaibigan, Pastor Joel Tinuco. Good morning, sir. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong ministry and in your family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Brother Romy Vidanya, Brother John Almario, Brother Felipe Iscrisa, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you so much for watching. Amen. And by this time, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa, mga kapatid. Amen. At Sister Marife Radomes, good morning, Sister Marife. Pagpalain ka ng Panginoon sa inyong pagsubaybay. Praise God. And by this time, tayo po ay magsimula sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon na atin pong na siyang sentro ng atin pong programa, mga kapatid. Amen. At simulan po natin sa atin pong pananalangin. Praise God. Sabayan niyo po kami sa atin pong pananalangin. Hilingin po natin sa Panginoon ang kanyang gabay at patnubay. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa magandang umaga na pinagkaloob mo sa amin sa kabila ng hindi maayos na panahon dahil sa ulan. Ganun pa man, ang magising kami ay dakilang pagpapala na ito para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa proteksyon at pag-iingat, sa iyong gabay at patnubay sa amin habang kami natutulog, Panginoon. At pagpalain mo rin po, O Diyos, kami nagpapasalamat sa amin pong mga tagapakinig, sa lahat ng mga taga-subaybay na walang sawa, na naglalaan ng oras at panahon para makinig ng mga salita mo sa pamagitan ng programang ito, na habang sila'y nagkakape o habang sila man ay nag-aayos, naghahanda para sa kanila pong mga pang-araw-araw na obligasyon at responsibilidad. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay. Patuloy mo pong hipuin ang kanilang mga puso at mangusap ka po sa kanila na ikaw ang magpahayag at magpakilala, Panginoon. I declare blessing, I declare healing, and I pray for it, Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa amin pong pagtatalakay, na sa bawat talata sa Biblia na amin pong babanggitin at babasahin, ito ay magbibigay ng linaw at kaliwanagan sa bawat nakikinig ngayon, lalo na doon sa naghahanap ng katotohanan, Panginoon. Thank you very much, Lord. Purihin ka. In Jesus' mighty name. Amen. Sister Ophelia Camacho, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Divine Espela Guyal. By this time, mga kapatid, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, sabayan niyo po kami sa atin pong pagtatalakay sa salita ng Diyos na atin pong babasahin, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Deuteronomy 29:29, ganito po ang atin pong mababasa, mga kapatid. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ang mga bagay na lihim, nauukol sa Panginoon. Mga kapatid, yung mga bagay na hayag na, mga kapatid, ay nauukol sa atin. Kaya may mga bagay na lihim sa mundong ito na talagang hindi pinahihintulutan ng Diyos na
ma-discover ng tao. Sapagkat at may mga bagay na lihim sa mundong ito na hindi pinahintulutan ng Panginoon na malaman ng tao, mga kapatid, sapagkat yan ay para sa Diyos lang, mga kapatid. Amen. Kung ano lang ang naaabot ng atin pong kaisipan, kung ano ang mga nahayag, yung mga hayag na, yun lang ang atin pong dapat na pagtuunan at dapat na bigyang pansin. At yun ang dapat nating isipin. Kasi yung mga bagay na hayag, mga kapatid, yun lang yung mga bagay na maiintindihan natin. Kagaya, mga kapatid, ng pagka-Diyos. Sapagkat may mga nangangaral na ang pagka-Diyos di umano ay misteryoso or mystery, mga kapatid. May mga pangangaral na ang paniniwala ay ang kanilang pagkaunawa tungkol sa pagka-Diyos, mga kapatid, ay mystery. Amen. Mga, kumbaga, hindi pahayag. Kaya pag sinabing mystery, hindi talaga maunawaan, mga kapatid. Amen. So, kagaya ng ito ay pagtatalakay lamang at ito ay pagbibigay linaw. Wala po itong personal na motibo para lang sa isang tao o isang paniniwala lamang, kundi ito ay pagbibigay linaw sapagkat mapanganib ang mga aral na hindi talaga sinasang-ayunan ng banal na kasulatan, mga kapatid. Amen. Praise God. So, ang mystery na tungkol sa pagka-Diyos, ito ay pinaniniwalaan ng tinatawag na Trinitarianism. Trinitarianism, ang sabi nila, it is a mystery, ang pagka-Diyos, mga kapatid. Ayon sa Catechism ng Catechism of the Catholic Profession of Faith, doon po, mga kapatid, sa Section 2, Article 1, mga kapatid, the mystery of the Most Holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life. The mystery of the Most Holy Trinity. Mga kapatid, ibig sabihin, hindi pa ito hayag, pero mga kapatid, ito yung central mystery of Christian faith. Pagka central mystery of Christian faith and life, ibig sabihin, kahit yung pananampalataya mo, kumbaga hindi mo maiintindihan at mauunawaan maging ang iyong buhay. Pero sa Biblia, mga kapatid, malinaw na ang buhay ng tao hindi yan inilihim ng Diyos. Sa katunayan, yung paglikha pa lang ng Diyos sa tao, hindi na yun inilihim. Ipinahayag ng Diyos kung paano niya inilikha ang tao, mga kapatid. And ayon dun sa passage ng Catechism of the Catholic Profession of Faith, Section 2, Article 1, na it is the mystery of God in Himself. Kahit sa Diyos, hindi hayag. It is therefore the source of all the other mysteries of faith, the light that enlightens them. Kaya kung atin pong uunawain, paano magiging liwanag na magliliwanag yung isang bagay na iniisip ng tao o iniisip ng natin na mystery, mga kapatid. Amen. Kaya yun po yung article doon sa Catechism of the Catholic Profession of Faith. Ito po ay libro na kung saan pagpapahayag na ang pagka-Diyos ay isang misteryoso na hindi kailanman mauunawaan ng sino mang tao. Para bang sinasabi na inilihim ng Diyos yung kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ang doktrinang Trinidad ay isang paniniwala na hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan, mga kapatid. So, ito ay pagbibigay linaw lamang po, mga kapatid. Amen. So, yung Trinitarianism doctrine, isa itong paniniwala na hindi talaga sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Unang-una, walang word na Trinity sa Bible.
or Trinity. Ang Trinity kasi yung combination ng unity and triunity. In short, Trinity. Sabihin, tatlo na nagkakaisa. Yun yung explanation. Pero the more they explain, yung conclusion nila, hindi naman talaga naiintindihan. Kaya nga mga kapatid, narito po ang mga ilang pahayag ng ilang mga manunulat ng mga Trinitarianism, mga kapatid. Ang sabi po mga kapatid ni George Truett, ang sabi niya, ipaliwanag mo ang Trinidad, masisiraan ka ng bait. Kapag ipinaliwanag mo daw ang doktrin ng Trinidad, masisiraan ka ng bait. Kaya ang conclusion niya, huwag mo nang i-explain para hindi ka masiraan ng bait. And hindi po katakataka, sapagkat may mga tao na naniniwala sa ganitong paniniwala na kahit sila, hindi nila nauunawaan at naiintindihan yung explanation nila. Dahil ang sabi nitong manunulat na ito, ni George Truett, kapag ipinaliwanag mo ang Trinidad, masisiraan ka ng bait. Yun yung conclusion nila. Ang sabi naman po mga kapatid ni Lenzel and Woodbridge, ang sabi nila, siyang nagsikap na lubusang unawain ang Trinidad ay masisiraan ng bait. Iisa mga kapatid yung kanilang konklusyon. Iisa yung kanilang tawag doon pananaw pagdating sa explanation ng Trinitarianism doctrine. At kahit si Martin Luther, mga kapatid, na tinaguri ang Father of Reformism or Protestantism, kahit si Martin Luther, ang sabi niya, to deny the Trinity is to risk our salvation. To try and explain the Trinity is to risk our sanity. Kapag tinanggihan mo daw ang Trinidad, mga kapatid, ang sabi ni Martin Luther, pag tinanggihan mo ang Trinidad, hindi ka maliligtas o mawawalan ka ng kaligtasan. Pero pag sinubukan mo rin daw i-explain ang Trinidad, masisiraan ka ng bait. So, halos iisa po mga kapatid ang kanilang konklusyon pagdating sa Trinitarianism doctrine. Ang tanong, paano natin paniniwalaan ang isang bagay na hindi natin nauunawaan? Ang tawag ng Diyos dun sa Biblia, bulag na tagasunod. Kapag sumusunod ka sa isang bagay na hindi mo naiintindihan at nauunawaan, ibig sabihin, bulag ka na tagasunod. At yung mga bulag na umaakay, mga kapatid, sila din yung umaakay sa mga tao papunta doon sa isang bagay na kahit sila hindi nila naiintindihan. Kaya may bulag na taga-akay, may bulag na taga-sunod. Kaya kung mapapansin natin yung sinabi ni ni Martin Luther, Father of Reformism and Protestantism, pagka tinanggihan mo ang Trinidad, mawawalan ka ng kaligtasan. Pagka sinubukan mong unawain, mawawalan ka ng bait o masisiraan ka ng bait. Ibig sabihin, kahit hindi mo naiintindihan, paniwalaan mo na lang para hindi ka masiraan ng bait at para hindi ka mawalan ng kaligtasan. So, mga kapatid, amen. Makikita natin mamaya kung talagang yan ay inilihim ng Diyos yung kanyang pagka-Diyos. Kaya, yung sinabi nitong apat na tao na ito na kilalang manunulat pagdating sa Trinitarianism, ibig sabihin, ang doktrinang Trinity ay kailanman ay walang lubos na nakakaunawa o makakaunawa o hindi kayang ipaliwanag. Kaya nga, ito daw ay di umano ay hiwaga o mystery. Pag sinabing hiwaga, mystery mga kapatid, ay talagang makikita natin na hindi pa revealed, hindi pa naiintindihan. Ayon naman mga kapatid dito sa kay Mark Fackler mga kapatid, isang Trinitaryang manunulat, ang Trinidad ay katulad ng pinakamahirap na puzzle na kahit pinakamatalinong teologo
ay hindi ito lubusang mauunawaan. Mga kapatid, sinulat niya ito doon sa libro niya na Greatest Idea in the Bible. Ang nakapagtataka dito, bakit tinawag na Greatest Idea in the Bible kung ang conclusion niya, mga kapatid, ay mahirap maunawaan ang Trinidad. Mga kapatid, ang greatest idea of the Bible, yung nauunawaan mo, yung sinasabi ng Biblia. Pero ang conclusion ay, ang Trinidad ay mahirap unawain, hindi yung greatest idea. Pwedeng foolish idea yon kasi hindi naiintindihan. Kaya mga kapatid, kung mapapansin natin na ang kanilang conclusion iisa lang, hindi mahirap unawain at mahirap intindihin. Na kahit sila, pag in-explain nila, mga kapatid, hirap din silang ipaliwanag ito. Kaya ang conclusion nila, dahil nahihirapan sila, huwag mo nang unawain dahil mahirap yan unawain. Ang gawin mo, paniwalaan mo na lang. Ang tanong mga kapatid, totoo ba na hiwaga o misteryoso ang pagkadiyos? Mga kapatid, totoo ba na yan ay lihim? Mga kapatid, kaya nga kung uunawain natin ang word na mystery, it is something that is difficult or impossible to understand or explain. Mga kapatid, bagay na mahirap intindihin at imposibleng maintindihan at maunawaan. It is a mystery. Mga kapatid, ang tanong, bakit ka maniniwala o bakit tayo maniniwala sa isang bagay na kahit tayo hindi natin naiintindihan? Mga kapatid, kasi pagka sumusunod ka sa isang bagay na hindi naiintindihan o mahirap maunawaan, ang tawag sa iyo ng Bible ay bulag na tagasunod. Na kahit hindi mo nakikita, hindi mo naiintindihan, nauunawaan, sumusunod ka. Walang pinagkaiba po yun mga kapatid sa bulag na tagasunod. At yun naman na umaakay sa mga tao papunta doon sa bagay na na hindi nila naiintindihan, bulag din na taga-akay yun. Mga kapatid, kailangan sa pag-aakay natin, dalhin natin ang tao sa kaliwanagan, hindi sa kalituhan at sa bagay na hindi naiintindihan at nauunawaan. Mga kapatid, kaya ang tanong, totoo ba na ang pagka-Diyos ay tawag doon mystery? Kung titingnan natin Romans chapter 1, mga kapatid, verse 19 to 20, pakinggan po natin ang sinasabi. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang maidahilan. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Inihayag na pala yung hindi lang pagka-Diyos, kundi yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos at yung kanyang pagka-Diyos ay inihayag na ng Diyos sa mga tao. Para ano? Upang wala nang maidahilan ang mga tao. Mga kapatid. Amen. Kaya nga, doon sa verse 19, sapagat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat, bakit nahayag? Sapagkat ipinahayag ng Diyos ito sa kanila. Mga kapatid, yung mga bagay ng hindi nakikita buhat ng lalangin ng sanglibutan, nakikitang maliwanag. Mga kapatid, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Alin po yon na tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Yung mga bagay na niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Alin po yung mga bagay na hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanglibutan, ay nakikitang maliwanag na? Yung Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Paano natin malalaman o paano nalaman ng tao na may Diyos na lumikha? Mga kapatid, dahil doon sa mga nilikha ng Diyos. Kaya kung titingnan natin yung pagkalikha ng Diyos sa mundo, perfect yung pagkalikha ng Panginoon.
At yung pagkalika ng Diyos sa tao, perpekto po mga kapatid. Kaya yun ang nagpapatunay na may Diyos na lumikha, mga kapatid. At yung pagdating sa dulo mga kapatid, yung walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos ay inihayag na rin. Kaya hindi po totoo na God is a mystery, mga kapatid. Yung misteryoso po, yung Holy Trinity. Pero yung pagka-Diyos, hindi po yun misteryo. Sapagat ang Holy Trinity, hindi po yun doktrina o ipinapangaral ng Biblia. Kaya natural lang na misteryoso yun sa kanila. Pero ang totoo na pagka-Diyos, mga kapatid, sa Biblia, hindi po yun inilihim. Hayag na po yun, mga kapatid. Yung Holy Trinity, imbento ng tao yun. Kaya walang problema kung misteryoso sa kanila yun. Kasi imbento nila yun eh. Pero pagdating sa pagka-Diyos, hindi po misteryoso ang pagka-Diyos. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, si Apostol Pablo matalinong tao din yan. May mataas ang pinag-aralan ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, hayag na yung walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos para walang maidahilan ang mga tao. Kaya hindi po totoo na God is a mystery. Ang mystery po yung Holy Trinity, pero yung Diyos ay hindi po misteryoso. Kasi ang Holy Trinity, imbento ng tao yon. Hindi naman kasi yun sinasang-ayunan ng Biblia, yung Holy Trinity. Kaya okay lang kung hindi yun, kung yun ay mystery sa kanila. Pero yung pagka-Diyos, hindi po yun, mga kapatid, sapagkat inihayag po yun ng Panginoon. Colossians chapter 1, verse 26 to 27, ganito pang ating mababasa. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal, na sa kanya'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Amen, mga kapatid. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. Yung hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, mga kapatid, ipinahayag, mga kapatid, ng Diyos sa lahat ng kanyang mga banal, na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Sino ito? Si Kristo, ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen. Dito nagkaroon ng revelation yung pagka-Diyos, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Na dati, mga kapatid, hiwaga at inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Bakit? Ilang lahi ang lumipas bago ang Panginoong Hesus nagkatawang tao. Mula pa kay Abraham, mga kapatid, hanggang doon sa mula Genesis to Malakay, yung hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Pero pagdating sa New Testament, inihayag po ang pagka-Diyos, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus. Ang problema nga lang, mga kapatid, may mga tao na hindi naniniwala sa bagay na ito na inihayag ng Panginoon kasi pilit nilang pinaniniwalaan yung mga bagay na inilihim. Pero yung mga bagay na inihayag ng Diyos, lalo na yung kanyang pagka-Diyos, hindi ito pinaniniwalaan ng sinuman. Kaya mga kapatid, hindi po totoo na ang pagka-Diyos ay hiwaga o misteryoso. Inihayag po ito, mga kapatid, ng Panginoon. Isaiah chapter 40 verse 5, pakinggan natin. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at makikitang magkakasama ng lahat na tao, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Amen. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, take note, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay, sabi ni Propeta Isaiah, mahahayag, mga kapatid. Kaya walang lihim o hiwaga sa liwanag. Ang lahat ay hinayag ng kanyang kaluwalhatian. Yung kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, mga kapatid. Walang lihim, mga kapatid, sapagat inihayag ito ng kanyang
kaluwalhatian. Ngayon, tingnan natin mga kapatid, yung sinasabi ng Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:6. Pakinggan natin ang sinasabi. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Amen, mga kapatid. Ang sabi doon, yamang ang Diyos ang nagsabi. Ibig sabihin, nag-quote si Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ang nagsabi. Ano yung sabi ng Diyos? Magniningning ang ilaw sa kadiliman, mga kapatid, na siyang nagningning sa aming mga puso. Yung kinot dito ni Apostol Pablo, magniningning ang ilaw sa kadiliman. At ang sabi ni Apostol Pablo, yung ilaw sa kadiliman ay siyang ding nagningning sa kanilang mga puso upang magbigay liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa kanino? Sa mukha ni Hesukristo. Mga kapatid. Amen. So hayagang ipinapahayag at ipinapakilala ni Apostol Pablo na yung sinabi ng Diyos na ilaw sa kadiliman, yun din yung nagningning na nagsilbing liwanag, mga kapatid, sa puso ng mga apostol, na kung saan naunawaan ng mga apostol kung sino yung Diyos at kung sino yung o anong pangalan ng Diyos na ipinahayag sa kanila, na siya ring ipinapahayag nila, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po totoo na hiwaga ang pagka-Diyos, mga kapatid. Hindi lang naiintindihan at nauunawaan. Hindi porket hindi mo naiintindihan at hindi mo nauunawaan, sasabihin mong hiwaga ang pagka-Diyos. Kasi yung mga manunulat ng Trinitarianism na binanggit natin kanina, hindi man talaga nila naintindihan at naunawaan. Kaya yung conclusion nila, hindi naiintindihan. Para bang, dahil hindi ko naintindihan, wag nyo na rin intindihin. Parang yun yung sinasabi nila. Hindi porket hindi nila naintindihan, hindi na rin natin naiintindihan. Wag nating kopyahin yung kanilang kamangmangan pagdating sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil porket hindi nila naintindihan ang pagka-Diyos, sasabayin na rin natin sila. Hindi. Dahil ang Diyos ang nagpapahayag sa mga tao, mga kapatid. So, salamat sa mga kapatid pagpapahayag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. 2 Timoteo 3:16, ganito po ang ating mababasa. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. Walang pagtatalo. Sabihin, hindi na kailangan pagtalunan ito. Sabi na Apostol Pablo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Great is the mystery of godliness. Ano yon, mga kapatid? Yaong nahayag sa laman. In English, God was manifest in the flesh. Nung ang Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ay nahayag sa laman. Mga kapatid, pinapaging banal sa espiritu. Yung Diyos na nahayag sa banal, pinapaging banal sa espiritu. Yung Diyos na nahayag sa laman, nakita ng mga anghel. Yung Diyos na nahayag sa laman, ipinangaral sa mga bansa. Yung Diyos na nahayag sa laman, sinampalatayanan sa sanglibutan. Yung Diyos na nahayag sa laman, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Yun po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, mga kapatid. Yung Diyos na nahayag sa laman, mga kapatid, ang tanong, ilan ang Diyos? Walang sinasabi sa Biblia na dalawa ang Diyos. Walang sinasabi sa Biblia na tatlo ang Diyos. There's only one God. Mga kapatid, one God, numerically one true God. Isa lang ang Diyos, mga kapatid, according to Deuteronomy 6:4. Isa lang ang Diyos. Yung nag-iisang Diyos na yon, ang sabi ni Apostol Pablo, nahayag sa laman. Yung nag-iisang Diyos na yon na nahayag sa laman, mga kapatid, amen, ipinangaral sa mga bansa. Ang tanong, sino yung ipinangaral sa mga bansa? Sino yung sinampalatayanan sa sanlibutan? Sino yung tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian? Mga kapatid,
ang 1 Timothy chapter 3 verse 16, nag-iisang Diyos na nahayag sa laman, si Hesukristo po ang tinutukoy diyan. Kaya paanong masasabi natin na mystery ang pagka-Diyos? Paano natin masasabi na that God is a mystery, mga kapatid? Ang mystery po yung Holy Trinity. Pero yung Panginoong Hesukristo, hindi siya mystery. Nagpahayag na siya. Yung Holy Trinity, mystery yun, doon sa nag-imbento. Pero mga kapatid, hindi yung sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. The word manifest means revealed, known, or shown. Nahayag, mga kapatid, nakilala, at nakita. Yun ang, mga kapatid, manifest na ibig sabihin. Walang word na mystery, walang word na God is a mystery. Ang mayroon, God was manifest. God was revealed. God was known. God was shown, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng banal na kasulatan. Kaya huwag tayong lalagpas doon sa mga bagay na isinulat, mga kapatid, ng mga alagad na siyang binigyan ng Panginoon ng authority to preach, binigyan ng Diyos ng authority, mga kapatid, amen, to share His gospel. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano, mga kapatid, anong ginawa nung nag-iisang Diyos na nahayag sa laman, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo? Kung titingnan natin, mga kapatid, ang John chapter 1 verse 1, at mag-jump tayo, Brad Angelo, sa verse 14, pakinggan natin. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. In verse 14, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian na gaya ng sabugtong na ama, napuspos ng biyaya at katotohanan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kung titingnan natin dito sa Isaiah 40 verse 5, ang sabi doon, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag. Pagdating sa John chapter 1 verse 14, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Nahayag ito sa mga apostol. Yung kaluwalhatian ng Panginoon ay na sinabi doon sa Isaiah 45 na mahayag, nakita ito ng mga apostol, mga kapatid. At paano ito nahayag? Ang sabi doon sa verse 1, mga kapatid, nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos, mga kapatid. Bakit? Nang pasimula, ang verbo kasi salita. Nang pasimula siya ang salita, ang verbo. Bakit? Kasi noong una, mga kapatid, nung pasimula, salita naman talaga ang maririnig doon. John chapter 1 verse 1, mga kapatid, salita ng Diyos. Sa paglikha, puro yung salita ng Diyos, mga kapatid, ang naririnig. Ang Diyos nakipag-usap, mga kapatid, sa mga propeta sa pamamagitan ng salita. Kaya nang pasimula, salita talaga. Ibig sabihin, hindi naman nang pasimula nagkatawang tao ang Diyos eh. Nang pasimula, salita talaga yon, mga kapatid. At ang salita, mga kapatid, natural, hindi man magkahiwalay ang Diyos at ang kanyang salita. Kasi may pinalalagay ng iba na magkahiwalay di umano ang Diyos at ang salita. Pag pinaghiwalay mo ang Diyos at ang salita ng Diyos, pepe yung isang Diyos. Mga kapatid, mute yung Diyos na yon. Pero hindi po kagaya ko, mga kapatid. Ako na persona, excuse me, ako at yung aking salita, hindi man magkahiwalay. Yung boses ko, hindi man hiwalay sa katawan ko. Ganon din yung Diyos. Hindi magkahiwalay yung salita sa kanya ring sarili. Hindi. Kaya, mga kapatid, yung salita, ang binanggit doon ay salita kasi hindi pa man reveal doon noon ang Diyos eh. Hindi pa man siya nagpakilala. Mga kapatid, sa katunayan, ang mga propeta, hindi nila kilala, mga kapatid, kung sino talaga yung Diyos na nagsasalita sa kanila. Kaya ang sabi doon ng John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay salita. Siya ang salita ng pasimula kasi yung Diyos, yun yung nagsasalita sa mga propeta, mga kapatid. Pero yung conclusion naman ng mga propeta pagdating sa pagpapahayag ng Panginoon,
Yung Diyos na nagsasalita sa kanila, ang sabi sa verse 14, nahayag sa laman. Nagkatawang tao, yung Diyos na nagsasalita doon sa Old Testament. Mga kapatid. Amen. Ngayon, paano nagkatawang tao? Yung Diyos na nagsasalita sa Old Testament. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 6, mga kapatid, amen, nagpakumbaba siya. Nag-anyong alipin siya. Nahayag sa laman. Ang sabi doon sa 1 Timothy 3:16, ang Diyos ay nahayag sa laman. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya hindi po magkahiwalay yung Diyos at yung salita. Kasi pag pinaghiwalay mo yung Diyos at ang salita, lalabas na pepe ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga kung si Kristo ang tatanungin natin, mga kapatid, amen, hindi naman magkahiwalay si Kristo at yung Ama, kasi may mga, ang explanation ng Trinitarianism, hiwalay yung Ama, hiwalay yung Anak, at hiwalay yung Espiritu Santo. Pero ang sabi nila, isa lang ang Diyos. Pero may tatlong persona. Yun yung explanation nila, mga kapatid. Pero kung si Kristo ang tatanungin natin, mga kapatid, hindi po siya hiwalay. Mga kapatid, sapagkat wala pong separation, mga kapatid, na sinasabi ang banal na kasulatan. Ang nagsasabi lang na may hiwalay ay ang mga hindi nakakaintindi. Basahin natin siguro last itong talata na mababasa natin sapagkat ang oras natin ay limitado. Basahin natin ang revelation ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Kasi ang Panginoong Jesus, sa mga alagad siya unang nagpahayag kung sino talaga siya. Revelation, John chapter 14 verse 7 to 10. Pakinggan natin ang sinasabi. Kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon ang panahon ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Amen. Nung hinanap ni Felipe ang Ama sa Panginoong Hesus, take note, ang hinahanap ni Felipe, Ama. Pero anong sabi ng Panginoon? Sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Sukat na ito sa amin. Ang sabi ng Panginoon, ang tagal mo na ako. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang tagal mo na akong kasama. Hindi sinabi ng Panginoon, ang tagal mo nang alam ang Ama. And sabi ng Panginoon, ang tagal mo na akong kilala, kasama. Hindi mo pa ako nakikilala. Mga kapatid, para bang ibig sabihin ng Panginoon, ba't naghahanap ka pa? Ang tagal mo na akong kasama, naghahanap ka pa? Kasi ang hinahanap ni Felipe dito, ang Ama. Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Kasi siguro si Felipe hindi na nakatiis. Mula pa kasi nung una, ang laging sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, may Ama. Kaya si Felipe hindi na nakatiis. Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama. Sukat na ito sa amin. Parang gusto ni Felipe kasi masiyahan siya na ano ba talaga, Panginoon? May Ama ba o ikaw lang? Kaya sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Ang sagot ng Panginoon, ang tagal mo na akong kasama, hindi mo pa ako kilala. Sabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kaya tama yung sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na nahayag ang pagkadiyos sa mukha ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Meron namang explanation, mga kapatid, ang ilan, na ang pagkadiyos daw di umano, kagaya ng mag-asawa. Lalaki at babae, pero isang laman. Pero magkaiba. Ang tanong, ang Ama ba at ang Panginoong Hesus, ipagpalagay na natin totoo yun. Ang Ama ba at ang Panginoong Hesus mag-asawa? Para ihalin tulad natin yung pagiging mag-asawa sa pagkadiyos. Hindi natin pwedeng ihalin tulad ang pagiging mag-asawa ng lalaki at babae
mga kapatid, sa relasyon ng Panginoong Jesucristo at nung Ama na sinasabi nila. Kasi ang relasyon noon, mga kapatid, mag-ama. Yung asawa, mag-asawa yon, magkaiba po yon, mga kapatid. Amen. Kaya ang Panginoong Jesucristo, meron siyang binabanggit ng Ama, mga kapatid, kasi ipinapakita ng Panginoong Hesus sa mga tao na ang pakikipag-ugnayan at pakikipagrelasyon sa Diyos ay kagaya ng Ama at ng Anak. It is a good example ng Panginoong Jesucristo sa mga tao na ganun dapat ang gagawin sa paglilingkod, sa pakikipag-ugnayan at pakikipagrelasyon ng mga tao sa Diyos. Pero hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na iba siya. Mga kapatid, amen. Yun ay pagpapakita ng atin pong Panginoong Jesucristo ng magandang halimbawa. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ang Ama ay tumatahan sa akin. Ngayon, kung ang Ama tumatahan sa kay Jesus, paanong hiwalay sila? Hindi po sila hiwalay. Hindi po siya hiwalay, sorry. Hindi siya hiwalay. Kasi pag sinabing sila, plural yon, dalawa yon. Hindi po siya hiwalay, mga kapatid. Isa lang siya. May ginampanan ng siyang papel nung siya po ay nagkatawang tao. Mga kapatid, upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan, upang akuin ang mga parusa na dapat ay sa atin. Yun ang papel na ginampanan ng Panginoon, magbigay ng halimbawa sa mga tao, akuin ang kasalanan, ang parusa na dapat ay sa atin, tubusin tayo sa ating mga kasalanan, at magbigay ng magandang halimbawa na dapat nating sundin at lakaran sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, God is not mystery. Mga kapatid, it is revealed already, mga kapatid at mga kaibigan. Last verse siguro, mga kapatid, Colossians chapter 2 verse 9. Pakinggan natin, Bad Anghelo, Colossians chapter 2 verse 9. Pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ito po ay conclusion ni Apostol Pablo. Colossians chapter 2 verse 9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Amen. Kay Kristo Jesus, nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Kaya yung conclusion o yung statement ng mga apostol tungkol kay Kristo, hindi po yun sumasalungat sa salita mismo ni Kristo. Pero yung Holy Trinity, mga kapatid, yan po ay nananatiling misteryoso sapagat hindi naman talaga yan ang ipinangaral ng Biblia. Ito mga kapatid, ang tunay na misteryo ng Trinity na hindi sinasabi at pilit na inililihim sa mga tao, ang tunay na pinagmulan ng idea na Trinity ay ito, yung pinagmulan ng idea ng Trinidad. Ang doktrinang Trinidad ay mula sa paganong paniniwala na tritheism o pagsamba sa tatluhang Diyos. Ang unang Trinity sa kasaysayan, ang hiwaga ng Babylonia na Trinidad, na ito ay ang Diyos-Diyosang si Nimrod bilang Diyos Ama, si Semiramis na asawa ni Nimrod na tinawag na Mother of God, at yung kanilang anak na si Tammuz na tinawag nilang Diyos Anak. Iyan po ang hiwaga ng Babylonia na pinagmulan ng lahat ng doktrinang Trinidad. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Alexander Hislop na isang Trinitarian scholar, ang pahayag niya, ang mga taga-Babylonia ay sumasamba sa isang Diyos sa tatlong persona. Yung Babylonia, mga kapatid, sumasamba sa isang Diyos na may tatlong persona, sa katauhan ni Nimrod, Semiramis at Tammuz, yung mag-iina. Mga kapatid, kanyang ginamit ang equilateral triangle bilang isang simbolo ng Trinidad na ito. Mga kapatid, amen. Ang reference natin, amen, ito po yung reference natin. The Pagan Influence upon the Development of the Doctrine of the Trinity by Michael F. Flomey, page 1 and page 5. Mga kapatid, kaya doon sa mga nagtatanong at doon sa mga hindi naniniwala sa atin pong sinasabi, pwede nyo pong tingnan yung The Pagan Influence upon the Development of the Doctrine of the Trinity, mga kapatid, by Michael F. Flomey, page 1 and page 5. Kung gusto nyo po ng clarification. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay clarification o paglilinaw lamang. Sapagkat mga kapatid,
may ilang nagtatanong sa atin at nagme-message na, Pastor, ang totoong aral ng pagkadiyos ay ang Trinitarianism. Yan po yung Trinitarianism na sinasabi natin. Hindi po yun original coming from the Bible. Ang original po na pinagmulan ng word na Trinitarianism o Trinity doctrine, yan po ay galing sa Babylonian Empire. Babylonia ang pinagmulan po niyan. Alam naman natin kung anong kredibilidad meron ang Babylonia. Mga patutot o mga pagano po ang mga tao dyan. Kaya kung mga pagano ang mga tao sa isang lugar, ano bang aasahan natin na kanilang paniniwala? Siyempre, walang iba, pagano rin. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa katotohanan na atin pong napag-aralan. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa nagdudumilat na katotohanan ito na hindi Trinidad o hindi Trinitarianism ang ipinangangaral ng Biblia, kundi ito po ay monotheism na kung saan paniniwala na may iisa lamang na Diyos, walang iba kundi ikaw, Panginoong Jesucristo, na dati noong Old Testament ay nagsasalita sa mga propeta, sa iyong mga lingkod, na nung ikaw ay nagkatawang tao ay nagpahayag ka kung sino ka, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kapahayagan. Sapagat dito kami magkakaroon ng totoong kalayaan, sapagat sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, the truth shall set us free. Panginoon, ayaw mo, Panginoon, na ang mga tao ay manatili sa kadiliman at sa hindi pagkaalam ng katotohanan. Tulungan mo po ang aming mga kababayan, Panginoon, lahat ng aming mga tagapakinig, tagapanood. Amen. Praise God. Let them know the truth, Panginoon, through your words, Lord. In your name, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Amen. At sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga nanood, wala na po tayong time to greet. Mga kapatid, amen. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat din po sa atin pong technical side, DJ Box, sa atin pong mga Bible readers, Brother Angelo, Brother Raymar, maraming salamat sa inyo. Amen. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo. Kung kayo po ay may mga katanungan pa, pwede nyo pa akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid. Sa pangalan po ng atin pong Pastor Andy Rosare, Amen, ng United Pentecostal Church Bulan, ako rin po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Lagi po nating tandaan, wag na wag po nating kakalimutan, si Jesus lamang po ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas ng ating mga kaluluwa na nahayag sa laman. God bless everyone. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawad at pinagumong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay.